Good day mga parts. So karon na nasa ta diri sa amo ang looting nga gipatukuran sa balay. It's another day and another vlog nga ato ang himuon. This is episode 6, day 31 ng mga parts sa atong pagpahimo sa balay. So tara, huyugi ko ninyo atong lantawon ang among balay nga gipatukod. So magsugod ta diri nga bahin mga parts. So as you can see, naay mga sinakaw diri gikan ni sa ilang kang nanay na napod may mix nga gipahatod diri. Bali upat ni siya ka load pero ang naabot diri is duha pa lang ka load. So nagprepare na pud mi para aning nagdungag mi og screen stand og P-size. Tungod kay as you can see sa ibabaw mga parts na siya dihay porma para sa himuonon or buhusanan nga beam. So nakamating na siya dito na lang area may wala gimatingan tungod kay lahi na siya di og design. Pero diri nakamating na siya padulong dito sa likod og dato pika sa kilid. So if you can observe na anay mga bracket diri nga nakabutang. Tungod kay mo na magpugong mga parts sa atong ang gihimo nga porma para sa beam. So tara atong sudlon ang balay aron makita ninyo kung unsay improvement or unsay update sa pagpahimo diri sa amo ang balay. So if you can observe mga parts, nagpasad pa gining porma diri nga gihimo nila ang kolnonoy. Tapos sila nga gianan. So daghan na kayong kahoy diri mga parts, nakapalit mi ani og mga kuan 60 ka 2x3 og 80 ka 2x2. So no, dako gid pud noon namong gasto. Pero anyway, that is part of building our house. So naanay say mga beam nga gimating padulong dito. So diri mga parts gimatingan po ni siya og beam. Big shout out kay partner, nagdala siya og tubig kuanday galon. Sudlan niya tubig para sa tubo. Kaya naman sila kuan dito gibutang nga tubo ditong area og avocado. So balik ta sa to ang content mga parts. Diri nga parte gibutangan ni siya diri og beam, gimatingan po ni siya beam diri tungod kay wala lang mag hawid aning area kini. Kundili kining isa og ang ikaduha kana. So mo na siya maghawid mga parts para dili mag-collapse padulong dito ang ato ang kuan right side walling. So atong sudlon diri dapita sa first bedroom mo pa ni siya kuan, wala pa improvement nga nahitabo. Tungod kay giuna na mo ang master's bedroom. So diri mo pa lang na siya mga parts. Pero pag abot diri sa first na common CR, yan. Nakamating na po dito sa babaw. Pag abot diri, inyo makita, nabutangan na siya og kuan, mix. Sand and gravel. Tupong lagi na siya sa kuan. So itamper pa na namo, butangan pa namo nagtubig para mo compress ang sand and gravel, then pagka man i-tamper, i-level. Then palitan og doon mga exist, kuwao na siya, ibutang na sa diri nga area para pod nga magamit. Then diri pod sa second room. So as you can see, nanapoy porma na kaanda mo. Yan, nanapo na siya beam niya nga area. Okay. So dani nabutangan na pod, natambakan na. So ang kulang ani is butangan og buwan og tubig. Dayon i-tamper para mag-compress ang sand and gravel. So floor level na siya mga parts, labaw-labaw siya sa floor level. Gi-advance na mo gamay para in kaso inag-tamper na mo, mag-compress manggaling, then og dunay exist again amo na po na siyang kuwaon. So diri ta dapit sa area sa moang gitawag og master's bedroom. So daghan kay mga porma diri nga gihimo na daan ready na ni siya pagka sunod adlaw. Sulod ta. Okay, lisod gamay kay nanami kon. So as you can see, nabutangan na po ni diri og sand and gravel. Yan. Floor level gid siya mga parts. Again, butangan na siya tubig, then pagman i-tamper para mo sit in ang mga balas o bato. Ready na rin for flooring. With this CR na mo sa master's bedroom. As you can see, level na siya. Yan. Okay. So,
Kita ninyo mga parts ang nakamating nga kabilya pang beam. Atong lilio ng diring area mga parts. Tungod kay nagpabangag sad mi sa naging adlaw. Ayan. So diri ang amuang septic tank. Bali duha ka kwartuhan ang among septic tank. So muna for may nakadako. Siguro mga kuan siya. 5 by 7 feet. Ana ko siguro. So wala na mo gikuha ning lubiha tungod kay para narapod may kuhaanan og butong. Inana gyud na siya. So balik ta mga parts. So diri nga area mga parts, mo ni amo ang kuanon. Butanganan na pod. Pero ang yuta nga extra nga na diana, mo ni among tapal-tapal ning mga habog-habog nga area or lalom nga area. Para sa mat level ug maka-lesser mi gamay sa moang ipakuha nga mix or sand and gravel. So adto ta sa pikas mga parts nga bahin sa balay. Pada ni mga parts mo ni siya front view sa balay. So if you can observe mo panay development. Then diri sa right side, left side rather. Diri sa left side mo na siya development. Okay? So if you can observe mga parts katong maghihimo nga balay last day karon nana siya nakakabit nga kuryente. Kulang ani mga parts is ang meter na lang pagkahuman i-connect na gid siya totally dito sa main line para magka-kuryente na dayon. Then igo-igo pod nga mahuman nimo ang ibabaw para next day or inagka-season sa beam kuan na sila, magbuhos na sila sa beam. After ma-season ang beam, magsugod na dayon mi og kuha og kanang trusses dito sa ilang kang Ninong Chris V. Ayan. So, mauna ang update sa mong balay nga gipatukod mga parts, and thank you so much for always supporting, especially kay nanay na siya gyoy perming ga push namo nga magtukod na og balay bisan og wala pa jud kay klaro nga budget, but still naa siya ga support namo. Of course, sa mo apong pinikanan nga ga suporta namo always emotionally and of course financially also mga parts. Thank you so much sa mo apong Ninong ug Ninang Chris V nga gitugtan pod mi nila bisan og magka short gamay pero naagid pod sila ga support namo in terms of mga materials nga ginagamit diri sa mong balay nga gipatukod. So thank you so much sa tanan nga nag-support sa moa. Salamat kayo ninyo, and of course sa mga bag-o pala nakakita ni amo ang vlog, ayaw kalimti sa pag follow and like mga parts. Sa dili po ko malimot mga parts, ako pong pasalamatan ang amo ang lolo nga mo ay nagpaloyo sa pag-manage aning pagpatukod sa moang balay. Siya gyud permi mo inaadiri from the start until karon nga update dahil sa puhon-puhon pa gyud kung makaya pa sa mong budget. So si Lolo Tasing nga mo'y ga supervise ga manage sa mao nga pagpagamaan ning balay. So always gito siya nga sayo kaayo, alas 6 pa lang nanato diri. Dayon mauli ra to siya paniud to, away gamay din mo balik ka pud diri para lang gyud nga ma-supervise niya ang pagpahimo sa balay. So kadara mga parts, and sa dili pa di ko malimot mga parts, ako pong pasalamatan si Tita Jinjin nga maoy nangunay gyud sa paghatod sa mga materialis diri sa amo ang gipatukod nga balay. Kada nami mga kulang sa amo ang mga materialis, si Tita Jinjin jud dayon among madali og kontak. Also amo pong pasalamatan si Tita Inday nga mao po amo ang ma-request dayon in terms of P-size og screen sun nga gikinahanglan kayo sa pagpahimo sa among balay. So thank you so much ninyong tanan. See you in my next vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and follow. Of course, mga pars na atay YouTube channel. So please just search Sir Ed Moto Vlog. So kato dito mix na to siya tanan pero mainly for motovlogging dito mga parts. So please subscribe also and share, and thank you so much, and I'll see you next time.